ayan no, pag-unlad, pag-angat, pag-asenso. Aasenso kayo guys, suswertehin kayo, magiging maganda yung takbo ng swerte sa buhay nyo. Kasi marami kayong opportunities mga kapigsi, no? Maraming opportunities na maaari magdala ng mga positibong pagbabago at magdadala ng pag-unlad, pag-asenso. So, paangat, guys. Paangat yung takbo ng buhay nyo. Pataas, paangat. Doon lang ang punta nyo. Pag-angat lang. Pero, syempre, kailangan marunong kayo. Kasi sinasagot yung mga dasal nyo, guys. Pero, kailangan, you need to take action. Kailangan yung kumilos. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat na episode natin for tonight is New Moon Kapalaran guys, para ngayong February to March para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign and Venus. Yung ating full moon guys ngayong February ay sa February 17, Chinese New Year mga kapixie, and yung next na new moon naman natin ay sa March 18. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And, kasabay ng new moon ay solar eclipse din, guys. So, malakas yung cosmic energy, mga kapixing. So, ito yung moon message para sa inyo. It's time to release negativity. So, wag na kayong manega, guys, no? Palagi ko naman kayong sinasabihan. Everyday, nagre-remind ako sa inyo na wag kayong manega. Mag-focus lang kayo sa positive guys, no? Gayahin nyo yung rule ko sa buhay, di ba? Dalawa lang yung rule ko. Una, be positive. Pangalawa, maging consistent sa pagiging positive. Importante yun. Mga kapiksi, para yun lang din yung energy, vibration na umiikot sa ating quantum bubble, and yun lang din yung mga na-experience natin sa 3D natin mga kapiksi. So, kung naninega ka na ngayon, it's about time na baguhin mo na yan, kapiksi. Okay? Huwag mong sayangin yung oras mo, yung panahon mo sa pagiging nega. Okay? Emote, it's all better out than in. Kung kailangan yung umiyak, guys, no, iiyak nyo na lahat ng pwede nyong iiyak, ilabas nyo na yung mga emosyon nyo para hindi na kayo mag-suffer, guys. Okay? It's time to move from living fearfully to living joyfully. So, fear is a negative state, joy is a positive state. So, lahat ng nega sa'yo, dapat baguhin mo. Magsimula kayo sa ugali nyo, guys. Magsimula kayo sa mga habits nyo. So, kunwari, magagaliting ka, maiksi pasensya mo, ano pa ba? Salbahe ka. Isulat nyo, guys. Mas maganda kung isulat nyo yung mga negative na habits nyo, negative traits nyo. Tapos, isulat nyo yung positive trait nun, yung kabaligtaran nun. So, kunwari, maiksi ang pasensya, mahaba ang pasensya, matyaga, 'di ba? Pasensyoso, ganyan. Yung salbahe, kabaliktaran nun, mabait, compassionate, maintindihin, maunawain. Ano pa, mahilig magmura, 'di ba? So, yung mga ganun, isulat nyo, guys. Tapos, hindi nyo naman agad-agad mababago yon. Pero, if you make an effort every single day, oops, hindi na ako salbahe ngayon. Oops, hindi na ako palamura ngayon. Oops, hindi na ako maiksi pasensya ngayon, 'di ba? If you make an effort, eventually yung mga negative na yon mawawala, and doon na lang kayo masasanay sa pagiging positive. Okay? So, lahat yon, yung buhay nyo magiging positive, pero lahat dapat baguhin nyo, ugali nyo, habits nyo, yung mga paniniwala nyo, yung mga ginagawa nyo sa buhay, yung mga lahat, mga kapiksi. So, grudges are toxic. Let something go. So, yung mga galit, no? Yung mga emotional pain nyo, yung mga emotional baggage nyo, guys. Anger, hatred, resentment, grudges, no? Those are toxic. Toxic siya sa puso. So, you have to release them and let them go, mga kapiksi. Kasi kung hindi, kayo lang din yung magsasuffer, guys. Okay? Alright.
Para kasing lason yan. Yung mga negative emotions, lason sa buhay yan. Parang habang nandyan yan, hindi mo alam, unti-unti ka nang pinapatay, mga kapiksi. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. Ito guys, para sa love message naman ito or love advice sa mga maka-resonate. Ayan na, let go of the need to control. Ito naman guys, yung letting go of control issues, kasi hindi nyo naman makokontrol guys yung mga person nyo. Lahat tayo ay may free will, mga kapiksi. Ang makokontrol nyo lang is yung perception nyo about your person, kung ano yung iniisip mo tungkol sa person mo, how you perceive them, mga kapiksi. And kapag nagfo-focus ka doon, yun din yung may experience mo sa physical reality mo. So kunwari, pag palagi mong iniisip na yung person mo babaero, sinungaling, manloloko, paulit-ulit na lang, 'di ba? Syempre, hanggang ganun ang pinaniniwalaan mo sa kanya, ganun din yung i-reflect niya sa iyo sa physical reality mo. Pero kapag inisip mo na, yung person ko mabait yan, loyal yan sa akin, faithful yan, ako lang mahal niyan. So, yun din lang yung may experience mo. Okay? So, hindi mo sila kailangan kontrolin. Ang kailangan mong gawin is baguhin mo yung mga negative na paniniwala mo sa kanila and mag-focus kayo sa positive. Sabi ko naman sa inyo guys, dalawa lang yung rule ko. Be positive and be consistent sa pagiging positive. Okay? So, yeah. Shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng moon at saka yung energy ng Libra. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si extra vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or bracelet kayo sa Venturing tsaka si Train, may makita kayong link sa description box. Available na rin yung ating money shaker jar guys. Sa mga gusto mag-avail, mag-send lang kayo ng message sa WhatsApp. Makikita nyo sa description tsaka sa comment. Ito guys, grabe, sobrang ganda nito. Well, positive and negative mga kapiksi, no? So, ano ba gusto nyo? Negative? Libra, kayo ay represent ng Queen of Swords at yung ating moon energy. Excuse me. So, unahin muna natin yung negative mga kapiksi kasi for some of you, ang negative naman ninyo ay sa relationship. So, ito yung mga pag-aaway, mga pagtatalo. Especially kung LDR kayo guys, no? Although kahit hindi naman LDR, pwede pa rin mag-resonate sa inyo. Pero ito guys, na-stuck kayo sa mga pag-aaway nyo. Itong mga pag-aaway na to guys, ito yung mga nagpatong-patong na issues nyo sa relationship na hindi nagpapatawaran. Kunwari magsusorry, okay sige, papatawarin, pero hindi kinakalimutan, no? Kumbaga tinatanim nyo lang sa puso nyo, sa isip nyo yung mga pinaggagawa ng person nyo. Sabihin nyo, napatawad nyo, pero hindi nyo naman kinalimutan. Tapos kapag nag-away ulit kayo, sinusumbat ulit. And yan yung sinasabi ko sa inyo na anay na sumisira sa relationship nyo. Kaya nga ito guys, lumabas, no? Kasi sabi dito, it's time to release negativity. And ito yan guys, yung mga pag-aaway na yan sa relationship, hanggang hindi nyo kinakalimutan, hanggang hindi nyo nila-let go yung mga hindi magagandang nangyari sa relasyon nyo, parang anay yan na anay nasisira sa relasyon nyo. Sabi ko nga, no, parang fake lang yung forgiveness ninyo. Sasabihin, napatawad na, 'di ba? Nagawa na dati, napatawad na, pero hindi talaga napatawad, hindi talaga kinalimutan kasi nandun lang sa isip, sa puso yung mga resentment. Grudges are toxic again, no?
yan yung sisira sa relasyon. Kapag kaya nagpatong-patong, tas nagsumbat ng nagsumbat, maaaring mauwi sa hiwalayan itong relationship na to, mga kapiksi. Kasi masyado ng parang damage, masyado ng malaki yung lamat sa relasyon nyo, mga kapiksi. So, parang guys, bote na basag. Kapag basag, 'di ba, kahit idikit-dikit nyo pa, basag na. May lamat na. So, mahirap nang mabuo ulit ng maayos. So, ganun yung nangyayari sa relationship nyo. So, kabaligtaran naman yan ng sa pera, guys, kasi swerte naman. Maganda yung progreso ng swerte nyo sa pera, mga kapiksi. May mga magagandang bagong opportunity, no? Na maaring dumating sa inyo sa pagkakakitaan, sa pwedeng bagong trabaho, bagong negosyo, or mga side hustle. Pero kapag ito'y pinush nyo at nagtuloy-tuloy, maganda yung magiging takbo ng swerte nito, guys, okay? Sabayan nyo pa ng guys, pampaswerte na money shaker jar. Kasi yung money shaker jar na yun, guys, pampaswerte talaga yun sa mga intentions nyo. So, kung gusto nyo mag-avail kayo. Marami na nag-avail sa atin, guys. And yung iba, sinuswerte na. Yung iba nga, guys, dinideliver pa lang, nararamdaman na nila yung swerte, no? Nagchat-chat sila sa akin na nararamdaman na nila yung swerte kahit wala pa sa kanila yung bote. So, yeah, grabe ang kining nyo tong swerte na to, guys. Mind swerte, good luck, good fortune. Especially sa mga bagong opportunities sa pagkakakitaan, Libra. Ayan, no? Pag-unlad, pag-angat, pag-asenso. Asenso kayo, guys. So, swertehin kayo, magiging maganda yung takbo ng swerte sa buhay nyo. Kasi marami kayong opportunities, mga kapigsi, no? Maraming opportunities na maaari magdala ng mga positibong pagbabago at magdadala ng pag-unlad, pag-asenso. So, paangat, guys. Paangat yung takbo ng buhay nyo. Pataas, paangat. Doon lang ang punta nyo. Pag-angat lang. Pero, syempre, kailangan marunong kayo. Kasi sinasagot yung mga dasal nyo, guys. Pero, kailangan, you need to take action. Kailangan yung kumilos. Otherwise, wala lang mangyayari. 'Di ba? Hindi kayo makakita ng resulta kung hindi kayo kikilos. So, si universe, kumikilos na siya. Sinasagot na yung mga dasal nyo, minumove niya na yung mga tao, bagay, sitwasyon sa paligid mo, no? Para sa swerte mo, nasa sayo na yan kung paano ka kikilos sa physical reality mo, mga kapiksi. So, sunggaban nyo na tong mga swerte na to, tong pag-unlad na to, tong pagbabago na to. Make sure na kumikilos kayo. Sabi ko nga sa inyo, guys, diba, unahin nyo sa ugali nyo. Isulat nyo yung mga nega, baliktarin nyo, i-convert nyo into something positive, lahat ng gawa nyo, lahat ng habits nyo, lahat, especially sa pag-iisip nyo, mga kapiksi. If mahilig kayo mag-overthink, if mahilig kayo magduda, if mahilig kayo matakot, lahat, guys, isulat nyo. And kailangan nyo ng overhaul, no? Kumbaga, i-fix nyo yung sarili nyo para ma-fix din yung kabuhayan nyo. And talaga maangkin nyo itong mga swerte na to, mga kapiksi. Alright? Okay, so, comment down below, guys, if naka-resonate kayo, i-mind nyo na yan. Sa comment section, guys, napakaganda ng reading nyo. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.